Magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Marami tayong napag-usapan nakaraan. Ngayon may iduduktong po tayo. Sana po samahan ninyo ako. Magkausap-usap tayo sa mga makabuluhang pangyayari sa politika at gobyerno ng ating bansa. Marami pong salamat sa inyo at sana po huwag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-subscribe at mag-like at mag-share na rin kung nagustuhan po ninyo ang ating pagpapaliwanag. Dito po sa AJ Commentaries tayo po magbibigay ng opinion, komento at mag-aaral ng mga bagay patungkol sa mga kaganapan para naman, syempre sana ang layunin natin may matutunan tayo at meron tayong mabago sa atin kung mali ang ginagawa mabago ano po. So, ang gusto po natin pag-usapan ngayon ay yung sinasabing mga statement ng 18 Maleta Boys o ng Marines, pero sabi nila wag na daw tawaging Marines no? Dun sa iba kong videos, pinaliwanag po natin yung technicalities, yung mga pabago-bago nilang statements. Pero ngayon, medyo pupunta po tayo sa isang detalye na doon bubusisiin natin. Meron po silang binanggit noon na halaga ng kickback di umano na dinideliver o dineliver nila sa iba-ibang mga tao. Ang halaga po ng kickback ay 805 billion pesos. Yun po yung suma total ng mga na-deliver di umano nila. Pero bago po natin busisiin yun, tandaan po natin si Zaldico po ay naging appropriate chairman ng 2023, kung di ako nagkakamali, o 2022, July 2022. Tapos siya ay nag-resign January 2025. 3 taon po. Gusto ko pong alalahanin niyo yan kasi mamaya po kakailanganin natin yung detaling yan. So, ngayon po ay 805 billion ng kickback daw ng mga dineliver nila. O, ngayon po, pag-aralan natin. Sabi po noon ni Senador Ramon Revilla Sr., yung tatay po ni Bong Revilla, ang 1 million daw ay tumitimbang ng 1 kilo. So, kung meron silang 800 billion, so 1 kilo times 805, ano yan? Lalabas yan, 805,000 kilos. Napakabigat nun, napakalaki nun. Ang mga tanong dyan paano magkakasya at gaano katagal i-deliver? Alalahanin po natin 805,000 kilos. Ano yan? May estimate yan, roughly estimate. Ngayon punta muna tayo sa physical requirement. Ipagpalagay po natin may van, Toyota Hiace. Ang kaya po nung isakay, kung malinis po yun kung walang laman tanggalin mo yung mga upuan, kung ano man, ang kaya po nung isakay ay 1 ton. So napaka-bigat po nun. 1 ton parang ano yun, 1 million is 1 kilo. So lalabas mga ilan ba yun sa 1 ton? Pero marami yun, maraming kilo yun, ano? Pero ang pinag-uusapan po natin doon, kung 1 ton lang kasya sa Toyota Hiace, ipagpalagay na po natin ang isang maleta. Kasi sabi nila may small, medium at large. Ipagpalagay po natin ang maleta ay large. Kasi 50 to 70 million daw ang large gitna na natin, 60 million. 60 million per maleta. Yun po ang ilagay natin muna. 60 million times o divided 805 billion divided by 60 million. Kasi yun yung bilang ng per maleta 60 million Ang lalabas po diyan ay 13,400 na maleta. Napakadaming maleta. 13,400. Para lang ma-accommodate yung sinasabi nilang 805 billion. Ngayon, kung may 13,400 ka na maleta, nasa ba yan? So, may 13,400 kang maleta, so lalabas niyan, meron kang at tandaan po natin yung maleta mismo may timbang yon kahit wala pang laman, wala pa yung pera, ang timbang po nun sumatotal mga lumalabas yan, depende sa maleta pero usually nasa 4 kilos yan, na 4 na kilo.
Eh kung 4 na kilo, ita-times mo pa yon sa ilan? Sa 13,400. So lalabas dyan, 858,000 kilos total. Ngayon, sa 858,000 total, kung sana po nasusundan nyo po pumunta po muna tayo kung ilang araw, kaya punta tayo sa time consumation. So, yung physical requirement natin, kailangan ng 13,400 na maleta, 60 million per maleta. So, napakadaming maleta to 13,400 Isasakay mo sa Toyota Hiace. Ilan kayang Toyota Hiace ang kailangan nun? Pumunta ngayon tayo sa gaano katagal na panahon ang kailangan para ma-deliver ang lahat ng ito. Ipagpalagay natin sa isang delivery, sa isang buong araw ay 500 million ang ma-deliver nila. Assuming na hindi sila nagpapahinga, 500 million a day ang di-deliver nila. Kailangan po nila ng 5.5 years para matapos yung 805 billion. Kung nagsimula sila noong 2023, hanggang ngayon po nagde-deliver pa rin sila. Kung susundan lamang po natin yung kanilang mga detalye, lalabas niyan 500 million a day, 805 billion. 5 taon yun. 5 years. 2023 lang yun kahit 2022 mo pa. Hindi pa rin tapos. Nag-deliver pa rin dapat sila ngayon. Ang mabigat, 805 billion lang pa. Ito ngayon ang gusto kong pag-usapan at puntuhan natin. Ang gusto kong puntahan, yung 805 billion na sinasabi nilang kickback. Nung mga pinadala nila, paano yung mga nagpadala? Siyempre, ang perang yan, may pinanggalingan yan. Kahit naman ghost money yan, may dadaan pa rin niya sa VAT. Diba? Tapos may commission pa yung mga contractor niyan. May commission pa yung mismong nagpadala niyan. Ay pagpalagay na lang natin kung saan man galing yan, may 10% pang kinuha doon. Edi yung 800 billion na by times 10%, edi may 80 billion pa. So 880 billion na to. Nasan doon yung kay Zaldico? At sa iba pang mga... Kasi to kickback na to di lalabas trillion ng pinag-uusapan natin, lagpas trillion. Ang tanong, saan ang galing ang perang yun? Kasi kung tiga 1,000, assuming na tiga 1,000 pesos to paano kung hindi pa 1,000 pesos to? Ilan lang ba ang 1,000 pesos sa circulation ng bansa? Lalabas sa kanila lahat ng pera. Kung 1,000 pesos lang to malamang dapat nasa kanila lahat kasi po may bilang ang numero excuse me, may bilang ang pera lalabas dito trillion na trillion ang wala sa pondo. Ipagpalagay na natin na sobrang makapangyarihan ni Zaldico ng mga panahon na yon. Kasi ang kapangyarihan niya dapat supposedly doon lang sa baba dahil pagdating sa taas niyan, sala na yan. Pero ipagpalagay na natin. Saan ang galing ang pera? Yun ang tanong. Kasi yan, sabi nga natin, 880 billion na tayo yung mga VAT pa niyan. Tapos yung alaman sa Zaldico, messenger lang, hindi man lang, syempre, kung sila kumikback, malamang may kickback din to sila Zaldico. Nasa 880 billion na. Di magkano pa kickback ng mga yan? Saan ang galing ang pera? Trillion? Nawawala? Parang hirap paniwalaan. Siguro kung 80 billion, mapagtatakpan ng mga pachi-pachi doon sa budget, pero ganyang kalaki. At kaya na nasabi ko, dapat nagde-deliver pa rin sila hanggang ngayon. Kasi 13,400 na maleta lalabas dyan. Ilang Toyota Hiace yan. At pagdating naman sa time consumption yan, ang lalabas pa rin 5 years mahigit bago nila matapos yung 805 billion. Na araw-araw na araw-araw 500 million. Paano yun? Parang hirap paniwalaan Kaya yung credibilidad ng 18 Marines o 18 Maleta Boys pinagdududahan. Bukod sa pabago-bago nilang statement, pag kakampi nila, hindi na nila pinadalhan. Pagkalaban nila, pinadalan nila. Tapos ang gusto nila nagtatanong yung kanila lang.
walang cross-examination. Yung nagtatanong, yun na rin yun na rin nagtatama ng sagot nila. Kaya kaduda-duda yung credibility na yan. Lahat po tayo gusto ng katotohanan, pero gusto natin nasa tama ang proseso. Ito mga to, pinaliwanag ko sa inyo mga numero. Hindi po ba dapat na tayo mag-isip? Ipagpalagay na natin nagsasabi sila ng totoo, paano nga nangyari na 805 billion pa lang kasi kickback pa lang sinasabi nila 13,400 na maleta yan lalabas, 500 million a day, let's say 5 years, 2023 sila nag-start kamo, 2022 wala pang 5 years, hindi dapat nagde-deliver pa rin sila. Yun yung mga tanong natin at yun din po ang tanong iiwan ko sa inyo. Sana po pag-isipan po ninyo. Hanggang dito po muna. Maraming salamat mga kababayan. AJ Commentaries po. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-comment, mag-subscribe at mag-like. Salamat po sa inyo.